Medyo mabigat itong akusasyon mga kaistorya ng abogado po ng SMNI sa House of Representative. And at the same time, si Attorney Mark Tolentino kasi mga kaistorya, abogado din ni Ka Eric. Well, alam niyo ho kasi mga kaistorya, ang mga abogado po ay mayroon sa kanilang nagaguide na isa rin pong tinatawag na Code of Conduct. At ang Code of Conduct na yun mga kaistorya ay sakop din po noon ang social media. So, may nalabag kaya ito pong post na ito ni Attorney Mark Tolentino doon po sa Code of Conduct of the lawyers here in the Philippines. Babalikan natin itong post po niya na ito mamaya. Puntahan muna na po natin yung Code of Conduct kasi ang sinasabi niya po sa post po niya na ito mga kaistorya, sa buwatan umano ng makakaliwang grupo at saka po ng House of Representatives na pinangungunahan umano ni House Speaker Martin Romualdez. Well, tingnan natin, puntahan po natin ito mga kaistorya. Nasa Chan Robles po tayo, Virtual Law Library. Ito po mga kaistorya yung tinatawag po na Code of Professional Responsibility and Accountability Resolution. Ano? Ito po yung tinatawag mga kaistorya na Code of Conduct for all lawyers. Ang sabi po dito, tingnan natin ha. Welcome to the Supreme Court of the Philippines. Ito po ay website nila. Ang sabi po rito, Supreme Court officially launches the Code of Professional Responsibility and Accountability. Basahin natin yung maikling definition sa ibaba. Ang sabi po, yung nakahighlight the CPRA, which serves as the Code of Conduct for all lawyers, follows a values-based framework divided into canons on independence, propriety, fidelity, competence, diligence, equality, and accountability, so on and so forth. Okay, balik na po tayo dito mga kaistorya sa Code of Conduct. Ito po kasing Code of Conduct ng mga lawyers, mga kaistorya, ay inirevise ito dahil ang sabi, mga kaistorya, ay yung advancement of technology kasama na po dyan ang social media. Mababasa mo nga po dito mga kaistorya, may whereas ito ano po, dun po sa pang-anim. Tingnan po ninyo mga kaistorya. Ang sabi dito, whereas there is a timely and bona fide need to revise the Code of Professional Responsibility to take into account this role changes, recent developments and technological trends which impact the experience and behavior of members of the Philippines Bar, mostly through social media and the internet. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaistorya, social media and internet, involved po dito. Sako po mga kaistorya ng Code of Conduct ng mga abogado ang social media at saka po ang internet. Nandun po yun sa Canon 2. Hanapin natin yung Canon 2. Section 36 to Section 38 under Canon 2. Canon 2. Okay. Ayan. Basahin po natin. Canon 2, propriety, a lawyer shall at all times act with proper propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession consistent with the highest standard of ethical behavior. Take note nyo ito, ethical behavior. Ngayon, under the Canon to Propriety mga kaistorya sa Section 36, hanapin po natin ha. Section 36 to Section 38. Mababasa po ninyo dyan mga kaistorya. Responsible use of social media. A lawyer shall uphold the dignity of the legal profession and all social media interactions in a manner that enhances the people's confidence in the legal system as well as promote its responsible use. Section 36, anong sabi dito? Responsible use. A lawyer shall have the duty to understand the benefits, risks, and ethical implications associated with the use of social media. Section 37, online posts. A lawyer shall ensure that his or her online post, whether made in a public or restricted privacy setting, that still holds an audience, uphold the dignity of the legal profession and shield it from disrepute, as well as maintain respect for the law. Section 38, non-posting of false or unverified statement, disinformation. Pasok na pasok po dito sa tingin ko, sa palagay ko ha. Ito pong mga naratibo,
na sinasabi po ni Attorney Mark Tolentino. Ito kanyang post po na ito. Na sa palagay ko, ang tingin ko dito ay hindi lang ito basta pagpapahayag ng opinyon kasi may kasama pong parang akusasyon. Akusasyon na ang inaakusahan mga kaistorya ay ang House of Representatives na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez na nakipag sabwatan umano sa makakaliwang grupo. Binanggit nga po niya, literal, di ho ba mga kaistorya, mababasa mo yung termino collusion. Mababasa nyo rin ito. Ha? Ayan po, malinaw mga kaistorya. Balikan natin. Section 38, non-posting of false or unverified statements, disinformation. Pasensya na sa ingay, wala akong magagawa, kapitbahay ko yan. Hindi ko yan pwedeng pagbawalan. A lawyer shall not knowingly or maliciously post, share, upload, or otherwise disseminate false or unverified statements. Statements yon, yung post po niya. Claims din po yon, or commit any other act of disinformation. So kayo ngayon ang magsabi. Dito po sa ipinakita ko po sa inyo na Code of Conduct for all lawyers under the responsible use of social media under the Canon 2 Propriety, Section 38 to Section 36 to Section 38. Kung wala nga kayang nalabag sa Code of Conduct, ito pong post ni Attorney Mark Tolentino. Balikan natin, isa-isahin natin, basahin po natin ang kanyang post. Meron pa dito ha. Visiting my clients Ka Eric Celis and Dr. Lorraine Badoy of SMNI who were illegally detained by Congress per contempt power. Illegal daw po yung pagkaka-detain kina Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric Celis. Samantalang malinaw, unang-una na si Ka Eric Celis, may nalabag po siya doon. Binasa ko sa inyo kahapon sa content ko, yung contempt power ng Congress. 3 doon. Nalabag po niya. Ngayon, ito pa. Ang isa pang post. Mas mabigat po ito ha kasi may kasamang akusasyon. Anong sabi dito? Let us mourn and condemn the death of democracy inside the halls of Congress. Aba, ang sabi, tudas na ika ang demokrasya sa loob umano ng halls of Congress. Kundinahin natin ika. Ha? Ipagluksa natin ika at kundinahin ang pagkamatay ng demokrasya sa loob umano ng halls of Congress. Let us condemn and resist the silent martial law. Aba, ano ito? Kundinahin ika natin at labanan ang silent martial law and the brazen attack on press freedom. Inaatake daw, may pag-atake daw sa press freedom and free speech as a form of political persecution. Pinipersecute daw sila, iniusig daw sila. Yung free speech, okay pa. Kasi lahat tayo meron yan, mga ka-story. May karapatan tayo yan. Pero pag titingnan mo po dito, may akusasyon. Parang sa tingin ko, palagay ko isang uri ng pagbibintang sa House of Representatives. So hindi lang ito, basta opinion, mga ka-istorya. Press freedom, binanggit dito, inaatake umano. Press freedom. Pagka ikaw pala ay iniimbestigahan ng Congress dahil sa iyong mga violations, inaatake na pala ang press freedom. Maraming violations po ang SMNI. Take note ha. Hindi lang po ito tungkol kina Ka Eric. Hindi lang po ito tungkol kina Dr. Lorraine Badoy, kundi mismo sa mga violations po ni SMNI. Mismo po sa kanilang franchise. Base po doon sa naging hearing po ng House Committee, mga ka-istorya. Marami po, may mga nalabag po sila doon sa franchise po ng SMNI. At hindi lang yun, ginagamit rin umano yung SMNI, meron din umano sila mga istorya, pang-red tagging. At isa pa nga doon mga kaistorya yung NUJP na ang sabi, inailagay umano sa panganib ang buhay ng mga miyembro ng NUJP nang ang isang host ng SMNI ay nired tag ang NUJP na sinabing communist-led group daw po, mga kaistorya. Hindi lang yun, ang isa pa pong miyembro ng House of Representatives, inatake umano, mga kaistorya, pinagbantaan umano, verbally ha, ni former President Rodrigo Duterte sa isang programa ng SMNI. So pag kasi ganyan na may threat sa isang miyembro ng House of Representatives, mga kaistorya, damay ang buong institusyon dyan at karapatan po iyon ng institusyon ng House of Representatives na
ipagtanggol at ingatan ang kapakanan po ng buong institusyon. So anong mali doon sa investigasyon against SMNI? Paano nasabing inaatake ang press freedom doon? Ito pa, yung fake news pa. Ha? Sa travel expense umano ng House of Representatives, ng House Speaker na nagkakahalaga umano ng 1.8 billion pesos na hanggang sa huli ilang beses po tinanong si Ka Eric, mga kaistorya. Ha? Sino yung source mo sa Senate? Ayaw niyang sagutin. Nakalagay po doon sa contempt, under contempt po, sa contempt power ng Congress, na yung pagsagot sa itinatanong ng hearing, nalabag po yun ni Ka Eric, kaya nga siya na-contempt. Hindi niya ma-reveal kung sino yung source. Sa Senate, take note, under oath po siya noon, mga kaistorya. Pinaglalaban ay yun pong Sotolo. Hindi naman siya covered ng Sotolo umano kung totoo sinasabi po sa hearing, kasi mga kaistorya, hindi naman siya accredited journalist. May sinabi sila tungkol po mga kaistorya sa accreditation po ng mga journalist. Ang totoo, kahit pa po mga kaistorya, si Attorney Harry Roque, meron na naman siyang content sa kanyang YouTube channel. May sinabi siya, ipaparinig ko sa inyo maya-maya. Kaya sa akin, ako hindi sang-ayon sa sinasabi na ito ni Attorney Mark Tolentino. Hindi po ako sang-ayon, bahagi ng aking opinyon. Hindi kailangan maging eksperto ka, abogado, para sumang-ayon ka o kumontra sa sinasabi ng isang tao. May mali dito. Tingnan nyo, mabigat itong mga akusasyon po na ito. And free speech as a form of political persecution being implemented by the House of Representatives. Pine-persecute daw sila, inuusig daw ang press freedom at saka ang free speech. Hindi press freedom ang inuusig dito, hindi rin free speech. Ang iniimbestigahan dito is SMNI lang. Hindi press freedom, hindi free speech. Ang nagpe-persecute daw ang House of Representatives na pinangungunahan umano ni House Speaker Martin Romualdez at ang kanila umanong kasabwat, CPP, INPE, and DF Kamatayan Black Urban Operatives. A statement of Jeffrey K. Eric Celis, Secretary General of Sambayanan and Program Anchor Host of SMNI News Laban kasama ang Bayan Program on his indefinite illegal detention at the House. Indefinite illegal detention daw at the House of Representatives today, December 5, 2023. K. Eric is now under serious illegal detention upon orders of the House Committee on Legislative Franchises. Karapatan yun ng House of Representatives, ang daming nalabag ni K. Eric sa contempt power ng Congress. Kaya siya na-contempt, kaya siya na-detain. Paano nasabing illegal? May butas ang sinasabi nila. Opinion ko, the guarantee of free speech and the freedom of expression as well as the freedom of the press are inviolable right of the people guaranteed by the Constitution, and such are the bedrock of democracy in a democratic republican government. Totoo naman ito. Pero ang tanong nga, applicable ba ito kay Ka Eric na hindi naman nga sila mga ka-history accredited journalist at si SMNI? Base na din po sa sinabi ni Attorney Mark Tolentino noong December 5, as of December 4, umano ay kumalas na ang SMNI sa KBP. Ang sabi po ni ng isang mambabatas po, kaya umano kumalas sa KBP kasi hindi po kayang sundin ng SMNI ang Code of Conduct ng KBP. There are the rights that Ka Eric strongly continues to stand in the face of scandalous abuse of power by the members of House of Representatives. So may mga may mga akusasyon po na sinasabi po dito si Attorney Mark Tolentino, who are acting as criminal prosecuting. Tingnan niyo, mabibigat yung mga binibitawan niyang salita. Mga miyembro po ng House of Representatives yung binabanggit niya dito na umaakto umano bilang isang mga kriminal na taga-usig, mga hukom, at mga executioners of the resource person duly invited in the hearing. Mabibigat yung mga, sa tingin nyo, may nalalabag ba siya sa Code of Conduct? Dito pong sa mga lawyers. Tingnan nyo sinasabi sa Section 38. Mga istorya. This is no longer an issue of legislative franchise regarding SMNI TV network. This is now a clear categorical issue of scandalous violation of abuse of power by the House of Representatives in the guise of committee hearings, but in truth and reality are instrument of political persecution. Hindi lang umano ito issue. Yung hearing daw po na yun sa franchise ng sa tingin ko, di ko kailangan sumangay sa sinasabi ni Attorney Mark Tolentino. Ang issue talaga dito is SMNI. Franchise ng SMNI, kaya nga kayo iniimbestigahan kasi nga sa mga violations nila.
ito umano isa lamang political persecution ng House of Representatives daw po. Yun daw ang katotohanan at realidad. Harassment and intimidation which are manifest signs of creeping martial inside Congress which are being weaponized in the form of the political interest, not abusive politicians who are now in cahoots. At tingnan nyo yung mga termino. Who are now in cahoots with the CPP, NPA, and the urban operatives. Abusive daw po. Ha? Mapang-abuse umano. Ha? Mapang-abuso umano mga politiko na nakikipagsabuatan umano sa mga CPP, NPA, NDF, urban operatives. Mabibigat itong mga akusasyon niya. Palagay ko mga kaistra, tingin ko mukhang may nalalabag po doon sa Code of Conduct for all lawyers. What happened to Ka Eric is least expected by the people to happen inside the halls of Congress, especially that Congress is among the pillars of democracy where people's fundamental rights and freedom must be guaranteed, respected, and promoted instead of being scandalously violated. May our people learn that the true meaning of how it is important to fight for our freedom and rights as shown by Ka Eric in his defiance today, where Ka Eric did not give up his fundamental rights guaranteed by the Constitution such as freedom of the press, freedom of expression, and free speech. Okay lang yung free, totoo yan, lahat tayo meron yan. Kaya lang wag abusuhin. Nagagamitin na sa fake news. Nagagamitin na sa mga akusasyon. Mali na yun, mga kaisto. Sabi nga, lahat ng mali, lahat ng sobra, mali. Sumigaw pa si Ka Eric noon. Salamat daw ika sa kangaroo court. So, sinong binabasdos doon? Yung House Committee. Hindi nire-respeto yung mga mambabatas. Paano nasabing illegal detention yun? May mga naging paglabag si Ka Eric. Let us all be reminded that when tyranny becomes a law, like what is happening now inside Congress, or as being exercised by any part of the government, then rebellion becomes a duty. Hindi ito maganda. Yung sasabihin mong rebellion becomes a duty, tapos ipopost mo sa social media, ano ang impact sa isipan ng taong bayan yan? Mabigat yan para sa akin. Ang dating yan sa akin, let us stand with Ka Eric. Kayo na lang ang tumayo para sa kay Ka Eric at para sa SMNI. Hindi kami sasama dyan. Hindi ako sasama sa kanila. Labag yan sa pananaw ko, mga kaistorya. Puntahan natin yung sinabi po ni Attorney Harry Roque. Pakinggan ninyo. Kayo ang humusga, mga kaistorya. Kayo ang humusga. Ito ipapakita ko sa inyo ito. Section 36 to Section 38. Basahin ninyo habang pinaparinig ko po ang mga sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Kasi, i-highlight ko. Kasi, para mapag-isipan nyo, may paglabag ba? May na-violate ba si Attorney Mark Tolentino sa kanyang posts sa Meta? Pag-isipan po ninyo, mga ka-istorya, malaya naman tayong mag-react, mag-comment, magpahayag ng ating opinion at saloobin. Pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Tama ba yung pag-aresto kay Ka Eric at kay Dr. Lorraine Badoy? Ang tanong ko po tama ba Hindi, meron bang kapangyarihan ng Kongreso? Dalawang bagay po kasi yon. Kasi meron po talagang kapangyarihan ng Kongreso. Mga 19 kopong-kopong pa, Arnott versus Nazareno, sinabi na ng Korte Suprema, may ganyang kapangyarihan ang Kongreso para depensahan ang kanyang institusyon. No? Kapag ang Kongreso ang nagpa-aresto, walang remedyo. Kapangyarihan yan ng Kongreso, kabahagi ng tinatawag niyang plenary powers. No? So walang question sa pagpapakontempt ng Congress. Sabi yan ni Attorney Harry Roque, mga ka-istorya. Kasama na nga yan yung kapangyarihan na magkaroon ng investigasyon para po in aid of legislation. At kapag ikaw ay hindi sumipot o hindi nagsisinungaling, pwede kang parusahan. So wala pong kaduda-duda. May kapangyarihan po ang Kongreso na magpakulong by way of contempt of Congress. Pero ang tanong, ditong nangyari kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine Badoy, tama ba ang pag-aresto nila? Ang sagot ko, hindi. Bakit po? Unang-una, nakita naman po natin, kaya pina-aresto si Ka Eric, kasi pinipilit siya na ilabas kung sino yung source niya nagsabi na di umano, umaabot ng 1.8 billion ang naging gastos ng speaker. Tanong lang naman yun totoo ba ito? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Meron po tayong tinatawag na Soto Law. Opo, lolo po yun ni Senator Soto, ni Tito Soto. At ang sinasabi ron, hindi mo talaga pwedeng mapilit ang mga mamamahayag
na sabihin ko sinong source niya. Bakit? Kasi pag pinilit mo at ma-expose mo mga source, wala nang magbibigay ng impormasyon na kinakailangan malaman. Mali daw. Yung pagkaka-detain kay Ka Eric. Kasi hindi nga daw pwedeng pilitin ang isang journalist o media kasi sotolot, media, for media and journalist po yan mga istorya. Hindi mo pwedeng pilitin na reveal yung kanyang source. Kaya mali daw yung pagkaka-contempt kay Ka Eric. Di puntahan po natin yung contempt power po ng House of Representative. Hindi naman yun lang yun eh. Sige, payag tayo sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Palagay na natin media, tanggapin natin media kahit hindi naman talaga accredited journalist si Ka Eric. Kasi sa Sotolo, paano yung contempt power ng Congress na nalabag nga po ni Ka Eric kaya po siya dinetain? Ano yun? Ito po yun, Section 11, contempt. The committee may punish any person for contempt by a vote of 2/3 of the members present. There being a quorum, the following shall be grounds for citing any person in contempt. Alin ba itong binabasa ko na ito, mga kaistorya? Ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, 18th Congress. Ito po yun, isa sa nagdahilan kaya na-contempt si Ka Eric. Anong sabi dito? C. Under Section 11, sa letter C, refusal to answer any relevant inquiry. Ilang beses pong tinanong si Ka Eric. Kung di ako nagkakamali, 4 na beses. Ayaw niya pong sabihin kung sino yung source. Okay, sige. Yung sinasabi ni ni Attorney Harry Roque, kasi kung i-reveal mo di wala nang ganito ganyan. Magtitiwala na magsalita ganito ganyan. Sige, payag tayo dun. Ang problema, ang sabi po mga kaistorya ng isa ring mambabatas, nakita nyo naman kung sino-sino yung mga mambabatas po doon, bigyan na lang ng isang executive hearing si Ka Eric. Kasi baka nga naman ang dahilan, kung di ako nagkakamali, para hindi ma-reveal sa mata ng publiko yung pangalan po noong kanyang source. Yun yung purpose doon kasi may media, publiko. So para, kumbaga, ma-reveal yun ni Ka Eric in age of legislation privately. Ayaw din niya. Binigyan siya ng pagkakataon pong magsalita. Ayaw din niya. So saan pupunta? Yung House Committee. Isa yun sa naging dahilan kaya siya na-contempt. Ano pa? Acting, letter E, acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of a committee. Yun, yung hindi niya narespeto, yung misbehavior po niya. Ito pa, letter F, undue interference in the conduct of proceeding. Yung kahit hindi naman nagsasalita. Yung kahit pinatitigil na magsalita, di pa tumitigil. Kaya na-contempt, ang linaw-linaw niyan, mga kaistorya May lohi ka ba sa sinasabi ni Attorney Harry Roque? Sa tingin ko, wala. Hindi po illegal, hindi labag sa batas yung desisyon na ipakulong si Ka Eric. Ang sinasite lang kasi niya, mga kaistorya, yung Sotolo. Bakit hindi din niya isite o tingnan ito pong mga kaistorya, contempt power po ng Congress? Sige, lusot siya sa Sotolo. Paano dito sa contempt power po ng Congress? Hindi sila lulusot dito. Nalabag po ito ni Ka Eric, kaya po siya na-contempt. Sige, lusot po siya dito sa refusal to answer any relevant inquiry. Paano itong letter E hanggang letter F? Paano nasabing illegal? So may mali. Abogado po sila Si Attorney Mark Tolentino at saka po si Attorney Harry Roque, pareho silang abogado. Bakit hindi tingnan itong Section 11 contempt na ito? Contempt power po ng Congress. Ipaliwanag sana ito sa taong bayan para maging patas. Diba, mga kaistorya? Sana yung magkabilang panig po ng kwento ipaliwanag sa taong bayan para hindi naman po, mga kaistorya, ma-mislead ang taong bayan. Okay, ituloy natin. Kung malinaw, meron pong kapangyarihan ng Kongreso magpakulong by way of contempt, pero una-una, kinakailangan po hindi salungat sa batas. At meron nga pong Sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng mapilitan ng mga mamamahayag na sabihin ng source. At pangalawa, sang-ayon sa saligang batas. Bakit po? Kasi saligang batas ang nagsasabi, ang ating Bill of Rights, lahat ng mga mamamayan ay merong right to due process.
Ipalagay na nga natin. Lusot sila sa Sotolo. Sige, ipalagay na natin na protektado si Ka Eric ng Sotolo o yung press, freedom, law. Ano ho? Ipalagay na natin kahit pa sa katotohanan, hindi siya accredited journalist. Ha? Hindi naman po siya lusot dito sa Section 11, contempt power po ng Congress mula po dito sa letter E hanggang letter F. Ganyan dapat magkabilang panig ng kwento pinapaliwanag sa taong bayan para hindi ho nami-mislead. Ano ho? Ganun sana dapat. Okay, ituloy po natin. Life, liberty, or property. Life to due process kapag may banta sa kalayaan, sa buhay, o sa propiedad. Ano naman yung sinasabi ng mga congressman na yan na hindi po pwedeng ma-invoke ang Sotolo? Hindi daw accredited ng KBP. Hindi po required ang accreditation. Ang tanging definition po ng isang mamamahayag ay binigay ng International Labour Organization at saka ng UNESCO. Ang mamamahayag ay isang tao na bilang hanap buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko on a regular basis. Ang pagkakaiba ng UNESCO at ng ILO, ang sabi ng ILO, dapat may sweldo. Ang sabi naman ng UNESCO, hindi kinakailangan ng sweldo, kinakailangan lang yung regular na pagbigay ng impormasyon. Meron pong opinion ang ating Special Rapporteur on Freedom of Expression na yung requirement na dapat ma-accredit ang media, yan po ay labag din sa karapatan ng malayang pamamahayag. Bakit? Sino ba ang mag-accredit? Gusto mo bang gobyerno rin ang mag-accredit? Yung KBP po, yan po ay voluntary organisasyon. Kasi nga po, dahil sa kalayaan ng malayang pamamahayag, hindi mo po pwedeng supilin, prior restraint, hindi mo po pwedeng parusahan ang mga mamamayag dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Ang nangyari po kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy, subsequent punishment na pagkakakulong na paglabag sa kanilang karapatan bilang mamamahayag. Now, yung accreditation ng KBP para So kahit pala hindi ka, sa sinasabi po niya kahit pala hindi ka nag-aral ng kursong journalism, pwede kang maging isang mamamahayag. Ganun ang datingan sa akin nun. Yun ang tingin ko dun, yun ang palagay ko dun eh. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya ulit. Kahit pala hindi ka nag-aral ng journalism, pwede kang matawag na mamamahayag. Kahit pala hindi ka accredited journalist, pwede ka palang maging isa ring mamamahayag. So kahit kami palang mga vloggers, pwede. Sa sinasabi po niya, mga kaistorya, eto. Ang nakita ko dito, opinion ko ulit, parang tatlong butas yung sinasabi niya, Parang may inconsistency, mga kaistorya. Ipaliwanag ko sa iyo, bago ko basahin itong Sotolo na ito. Una, ang sabi po niya, mali yung pagkakakulong kay Ka Eric. Mali daw. Kasi sa Sotolo. Sotolo Pangalawa, yung sa contempt power, bakit hindi ipinaliwanag sa mga nanonood na yun palang contempt power, sa contempt power po ng Congress, mga kaistorya, ay may nalabag si Ka Eric. Sige, yung sa Sotolo, lusot siya dito sa letter C. Paano itong sa letter E hanggang sa letter F ng Section 11? Diba? O pangatlo, Pangatlo, alam naman natin, nanawagan siya sa mainstream media na tumayo at manindigan para sa SMNI. Humingi siya ng simpatya. Tapos ngayon, yung hininga niya ng simpatya, kung hindi ako nagkakamali, siguro hindi naman lahat sila, ikaramihan siya mga accredited journalist. Pagkatapos sinasabi niya na hindi ika para mandatory or required na ikaw ay magpa-accredit bilang isang journalist para maprotektahan ka ng Sotolo. Di parang, ang dating dito sa akin, palagi ko, parang sinasabi niya na parang yatang hindi mahalaga yung accreditation ng mga journalist. Parang gano'n, di ba? Mga kaistorya. Ito yun, yung Sotolo. Palakihin ko kasi medyo maliit yung basahin ko na lang Republic Act of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila, Republic Act number 53. Yan po yung Sotolo. An act to exempt the publisher, editor, or reporter of any publication from revealing the source of published news or information obtained in confidence. Anong sabi sa Section 1? The publisher
editor, or duly accredited reporter of any newspaper, magazine, or periodical of general circulation cannot be compelled to reveal the source of any news report or information appearing in said publication, which was related in confidence to such publisher, editor, or reporter, unless the court or a house or committee of Congress find that such revelation is demanded by the interest of the state. Ang linaw noon. Sablay pa rin, mga kaistorya. Una, hindi accredited journalist. Pero sabi, hindi naman required, hindi mandatory yung accreditation. Sige. Lusot. Iba paano dito? May sinasabi din po dito sa Soto Law, sa Republic Act number 53, na ito na, unless the court or a house or committee of Congress find that such revelation is demanded by the interest of the state. Dinedemand, kailangan ng House Committee, yung sagot po ni Ka Eric. Ayaw niyang i-reveal. Ayan o, Congress po. Ulitin natin, basahin ko ulit ha. Unless the court or a house or committee of Congress find that such revelation is demanded by the interest of the state. Nagkaroon po ng ano ang sabi po sa House Committee hearing, mukhang nagkaroon ng parang lamat, magkakaroon ng lamat sa relasyon ng Senate at saka po ng lower house. Bakit? Kasi ang sabi galing sa Senate yung source. Ayaw naman i-reveal kung sino ang nagde-demand ang House or Committee of Congress. Paano to? Bakit hindi ito pinapaliwanag sa taong bayan para naman malinawan ng taong bayan? Diba? Sabi ko sa inyo mga kaistorya hindi ako eksperto, hindi ako abogado, pero naiintindihan ko kung ano yung mga nare-research ko at kung ano yung mga binabasa ko at yun naman ang ini-impart ko, binabahagi ko sa ating mga kababayan. Ako po ay tao din, nasakop din po nung karapatan natin na freedom of expression and opinion na kinikilala po at pinahahalagahan sa buong mundo. Nakalagay nga po sa Universal Declaration of Human Rights under Article 19 na yun ikang malayang pagpapahayag ng saloobin at opinion kasama sa karapatan na iyon yung pagsasaliksik ng mga impormasyon. Karapatan mo ding makatanggap ng mga impormasyon. Karapatan mo ding magbahagi ng mga impormasyon. So, papaano nila sasabihin o questionin yung ginagawa ni Juan Historiador? Diba mga kaistorya? Pakishare po at pakilike. Yan po ang mga kaalaman at impormasyon, mga balita po na maihahatid po sa inyo ng inyong lingkod. May kasama na rin mga opinion, komentaryo at reaksyon. Shoutout po sa mga solid po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.